Ay, alam mo dito sa amin, ay 'pag namamanata ay taon-taon. Taon-taon na inaganap. Wala pa ako asawa ko penitensya na. Ay ako'y 77 na ngayon. Tagal na. Pero ang panata ko wala nakakaalam. Kahit asawa ko, kahit anak ko, kaibigan ko, hindi ko nasabi kung anong inapanata ko. Kung sa loob kung ako'y namanata, walang naakit. Eh, pag nagpalong gayon, ay pagkatapos masakit. Pero kinabukasan pag nakapagligo, ay wala na. Nahilom na ang sugat. Nung nagsimula ako maging tao, actually, penitensya na siya. So, if I am 58 years old now, ganun siya katanda. So, it could be older than I am. And nagisnan ko ito sa aking father na siya yung nagsusupervise at saka nagli-lead. Siya yung naka-hands-on dito sa mga penitensya. So, as early as I was grade 1 or pre-LM, andyan na sila. And before, 60s, 70s, ang medyo kakaiba doon, may mga babae noon na nagpepenitensya. Pero nowadays, wala na. They are all males. Among the penitents, sabi natin penitents, karamihan dyan, sila ay apo, anak, apo sa tuhod at katuhod-tuhuran noong mga sinaunang inabutan kong nagpepenitensya. For majority naman, may kani-kanila silang reason na yun nga tinatawag nating quote-unquote panata. Maybe they are requesting for a grand request of kay Lord, and they believe na kung magpenitensya sila, let's say, ng 5 years or 10 years, mag-grant, It's the same way kay Jesus na kapakasakit siya for the goal ng salvation natin, di ba? So, some of them naandun sa linya ng ganong pag-iisip. They are so many, hundreds, kami running from 400 to 500 every year. So, individually, may iba-iba silang rason. Pero ang noticeable dyan, marami sa kanila, they came from the family na nagpepenitensya na nung una pa man, doon sa mga nakagisnan ko. So whatever, yung deeper reason, na may kaugnayan sa kanilang pananampalataya, we always respect that. Ginagawa ng mga tao itong pagpepenitensya, una ay pagbabayad puri, doon sa kanilang mga nagawang kasalanan. Pangalawa ay para doon sa mga pinagkaloob din na biyaya sa kanila ng Panginoon, ay dito rin nila na ipapahayag yung kanilang pasalamat. So, lalo na doon sa may mga panata, doon sa may mga ako, na natupad yung kanilang mga kahilingan sa Diyos, kaya nila ito ginagawa. Nagisnan ko nung 1960s, hindi pa naman sila ganyang kadami. Konti lang sila, maybe 100 o 100 plus lang. As the years go on, dumarami sila. It's a manifestation of faith, I believe. Kasi syempre, above all, they are inspired by the passion of Christ. And then word of mouth na let's say may isang penitensya na sabing gumagaan yung pakiramdam ko after na magpenitensya ako, mag-inflict ng sakit. Parang curious yung some other friends niya. So itatry niya the next year. And as I said, may mga personal reason din sila and maybe they found na sa pamamagitan ng pagpipenitensya, doon sila marirelieve. Pero as simple as na makikiisa lang ako sa passion ni Christ. Meron dyan may mga sakit sa pamilya na they would pray, they would manifest their faith by inflicting themselves. Kasi historically, sa religion naman, meron yan. So, there was a time lang na hindi na medyo kumomporme ang simbahang Katoliko dito. Kasi yun nga, as I said, meron siyang history sa Catholic religion and tradition. Bakit? Hindi naman siguro na-condemn, pero hindi na in-encourage ng Catholic Church ang ganitong gawa. But then,
sabi ko nga, nire-respeto namin yung paniniwala ng bawat penitensya for whatever reason kung bakit nila ito ginagawa. Ang official talaga na stand ng simbahan ay hindi na talaga natin kinakailangan mag-inflict, mag-flagellate ng sa sarili natin kasi kung tutuusin, wala naman talaga magagawa yung dugo natin eh. Dugo lang ng ating Panginoong Jesucristo ang makapagliligtas sa atin. No? Kasi siya yung Panginoon, siya ay totoong Diyos at totoong tao, kaya siya lang yung makapagliligtas sa atin. No? So lamang ay ito'y naging tradisyon na dito sa ating bayan na ginagawa nila ito since time immemorial. Hindi na natin ma-determine kung kailan nagsimula ito, na kanilang bahagi ng pakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, parang in a way, ito yung expression nila din ng kanilang pagmamahal sa ating Panginoon na naghirap, nagpakasakit at namatay. No? Ko na gusto nilang magsisi, gusto nilang pagbayaran ng paghihirap nila, yung mga nagawa nilang kasalanan, no? Kaya nila ginagawa ito. Pwede rin naman na panata lang nila, nakita lang nila, no? Naipasa lang sa kanila. So, pwede yung ganon, ano? Ito yung para sigurong inner drive nila para gawin nila itong pagpapahirap sa sarili. Yung mga kudlitero, more or less they are 30 or 35. Sila rin yung mga lumang penitensya. Sila yung nagpenitensya ng siguro mga minimum of 30 years na yun lang, parang dumating lang sa point na sila na yung parang senior at sila alam na rin nila yung ginagawa kasi nung unang mga nagkukudlit sa kanila. Otherwise, kung di naman nila gagawin, ay sino naman magkukudlit sa kanila in the proper way. Yan yung experience sila, pero matagal silang nagpenitensya. Kaya if you notice, yung mga nagkukudlit, karamihan dyan ay matatanda na rin. So, parang ang ano natin dyan, ang forecast, yung penitensya naman ngayon, pagkat sa yung sabing tapos na yung panata nila, they would turn naman na magkukudlit. Kung ika'y pag-isipan ng kagamit-gamit lamang, maganda rin ang may simpan at munting naiingatan, mayroon ngang pagkukunan at isiping tibubos sa saliksikin ng Diyos. Ang magagawa mong buktot, pagkain 10 pagtulog, lamang birong nasa loob. Ang bad lang magagawa mo. Doon tayo lagi sa aspeto ng pananampalataya, manifestation of faith. Hindi ito yung parang uso-uso lang, not the thing. Pero ito ay na-develop as their faith also grows. Yun ang aking paniniwala. Kasi ako ay always look to sa perspective na hindi lang sa turismo, kundi lagi yung individual's faith, how it helps them. And yun, talagang maraming nagtataka why they are doing this. Although meron na nito in other town, like Pampanga, yung reenactment na meron pa nga ganyan. Pero siguro yun lang, yung visibility hanggang dun lang. Pero kung deeper and deeper, meron silang mga malalalim na dahilan eh. Pero we can do nothing kasi yun ang paniniwala nila. Yun ang kanilang faith. Conflicting siya, so aalisin na natin to doon sa basihan na inaalaw siya ng Catholic Church. But then for our town, dahil sa sobrang katagalan na niya at wala namang masamang epekto, for so long, wala namang kaming negative output dito, tradition na to. So, it's a religious tradition.
At hindi rin namin maihiwalay na doon yung paniniwala ng mga nagpepenitensya. They have a lot of wounds, at the back, meron talaga diyang fully blooded, kahit ako yung talsik-talsik lang na napupuno ako meron at syempre marami diyang yung sugat talaga, kaya lang mga petit wound siya kasi syempre manipis yung blade. Yung belief nila ng kanilang pananampalataya ay andun sila gumagaan, doon sila nare-relieve, they believe na doon sila forgive, so it helps them. It helps them. Kung ako nga, 58 years old, from the time of my parents, of my grandparents, nagpatuloy hanggang sa panahon ko. So how much more in the future with the presence, with the existence of high technology and yung mga advocates ng religion, culture, tradition, and tourism industry. So, mas malaki yung chance na it would continue na. I mean, forever or yan. Yan na yung buhay namin pag Semana Santa. Walang aksidente sa buhay. Lahat ay pinapayagan ng Diyos for a certain purpose. Walang tsamba. Magpapatuloy pa rin ito. Hanggat hindi nabubuksan talaga yung tenga ng mga tao para pakinggan itong mabuting balita. Ang Christianity is about good news hindi ito inoobliga, hindi ito pinapataw. Kung hindi ito encounter sa ating Panginoong Jesucristo na binibigyan ka ng buhay, hindi ka pinapatay, hindi ka pinapahirapan. Kung hindi ito pagtanggap sa buhay ng Diyos. At pag natanggap mo itong buhay ng Diyos na ito, kahit naghihirap ka, kahit may problema ka, kahit may crisis ka, pwede mong makita yung pag-ibig ng Diyos. Pwedeng gumaan yung mga pasanin mo araw-araw. Kasi mahal ka ng Diyos, Nakikita mo yung meaning, yung purpose sa buhay mo. Yun ang mahalaga Makita natin yung purpose, Marami na tayong problema araw-araw, Madami na tayong kinakaharap, Pero yung pahirapan mo pa yung sarili mo. Parang yung katawan kasi natin ito yung templo ng Espiritu Santo. Dapat ito yung inaalagaan natin. Kung ikaw ay gagawa ng mabuting bagay, you need not to make it in public, not do it in public, but rather you need not to let what the right hand is doing be known by the left hand, di ba? Parang make it in secret and then God the Father will reward you kasi siya yung nakakakita sa iyo ng ginagawa. Sikreto lang aking panata. Hanggang kaya ko. Hanggang panahon yung aking panata. Hindi walang katapusan hanggang kaya ko. Hanggang ako'y buhay pa. Pag tapos na, di pag ako'y wala na,